Hello, ito ang video ni Banjong aka Romantico sa StarCraft. Meron po siyang nakalaban sa StarCraft kanina na nag-aangas ng 1-on-1 na lang daw kasi banu daw si Banjong. Kaya ito ang replay ng kanilang laban. Ito po si Sagiskrot, ang Protoss, upper left. Ito naman si Banjong, lower right. At nakikita po natin ang trash talk. Ready to get face rolled. Banjong diplomatically says yes. And we are starting the game. Banjong going for extractor trick. You thought so cause you are kind. You are good. Censorship in StarCraft rules. So, Sagiskrot opening up with a pylon. Banjong sending an overload to the middle of the map. Sino kaya ang manalo? Si Banjong o nag-aangas na Protoss na si Sagiskrot? Scouting probe for Sagiskrot. Checking base. At dito po, kung mapapansin nyo, chinecheck niya kung may expo si Banjong dahil yan ang playstyle kapag 1-on-1. Sagiskrot opening up with a forge, perhaps going for a forge fast expand. Logging, tuloy-tuloy po ang trash talk at nababaliw ang probe, kakahintay ng expo. Pero hindi niya alam, meron ng spawning pool si Banjong at merong gas. Lalagyan ng 3 drones para mag-ipon ng gas ng 100 para sa circling speed. At si Sagiskrot chinecheck kung anong ginagawa ni Banjong. Si Banjong walang pakialam, ngayon pa lang dumating ang Overlord sa base ni Sagiskrot. Makita po ang Forge Fast Expand at babaksak na nila ang Nexus pagkatapos ng cannon, which is the usual play kapag 1-on-1. Naghihintay pa ng expo pero hindi niya alam ay all in ang style ni Banjong. Roach Warren on 1 base. Isandaan na ang gas. Saan gagamitin? Speed kaya? Para sa speed yung gas? Hindi. Tenga lang ang gas. So, na po. Ang probe nababaliw, hindi niya maintindihan kung bakit hindi nag-expand si Banjong. Hindi niya maintindihan siya ay nababaliw. Ito ang queen. Here is the Roach Warren going up. And over in the proto space, we have 1, 2, 3 cannons, followed by the gateway and the nexus that's almost completed. So very standard play from the Protoss. At si Banjong ay wala pa ring expo dahil siya ay isang all-in player. Kung makita natin sa production, merong 4 roaches na palabas si Banjong. At papadala niya sa base ng halaban na merong 1, 2, 3, 4 cannons. Cybernetic skull. At natatawa ang halaban ni Banjong dahil napakagaling daw ng build niya. Ruffle, nice build bro. Think you should expo maybe? Call me maybe? At silence lang. Hindi sumasagot. Ito na po ang Overlord. Nakikita po natin. At, okay. Alam niya na may paparating na roaches. Alam niya dahil nakita ng probe kanina na mayroong mga roaches na padating. Gagawa siya ng pylon dito para magtayo pa ng mga cannon. Okay, ito na ang mga cannon. Cannon number 2. At tuloy-tuloy lang ang pagpapadala ni Banjong. Wala pa rin siyang expo. Walang expo, walang balak mag-expo kahit dalawa na ang base ng kalaban.
patuloy pa din ang pag-aatake ng roaches. Okay. Mababasag na po ang destructible rocks. Ano kaya ang mangyayari? Ngayon pala nagsisimula ang warp gate ng Protoss. Wala pa siyang units. Meron lang siyang 7 cannon. Ito ng probes. Lumalaban. Kailangan nilang mapigilan ng roaches. Habang hindi pa tapos ang mga cannon, natapos ang cannon pero nasira din agad. Mga probe naka-hold position para masira yung AI no roaches pero bumalik, nag-retreat. At ito na ang moment of truth. Napakadami roaches pero imbis na yung Nexus bumaba sa cannon, hindi yata maganda yung decision na yon dahil mauubos ang mga roach mo, sir. Ito na nga, sentry with a misplaced force field. Probes coming in for battle up. Ito na sila. Anong nangyari? Na ubos ang mga roach na pinadala. At mukhang walang mangyayari sa mga roach nito. So, kung titingnan natin ang mga units, 30 probes versus 18 drones, 1 sentry and 6 roaches and 1 queen. Sino kaya ang mananalo? Sino ang magwawagi? Badyong, tinitira ang forge. Tuloy-tuloy at wala pa ring expansion si Badyong dahil siya ay one base player all in the true style of 4v4 players. Hindi niya napigilan yung warp gate. Sayang. Warp gate research ay natapos pero isa lang ang warp gate ng kalaban. Meron pa po siyang pylon blocked. Tinitira ang kaisa-isang gateway ni Sagi Scrat. Badyong with 43 food, Sagi Scrat with 36 food, pero 30 to 17 worker lead. Badyong still with the mass roach attacks. No, finally may balak kong i-cannon rush ni Sagi Scrat ang expansion ni Badyong. Atras, ano ang nangyayari? Nakita niyo ba? Nakikita ko, Nidus Network on 1 base, 1.5 bases. Napansin ang cannon, hindi na tuloy yung pagka-cannon rush. 3 ang sentry, 5 ang cannon, at ito na ang mga gateway na iba na tinatayo. Ano kaya ang mangyayari? Ano ang magaganap? Ano ang gagawin nitong overload na to? Nidus Network, mga kababayan. Okay. Mabubuo at hindi alam ng Protoss. Anong nangyayari? Napakadaming walang kwentang sentry dahil nakapasok na ang roaches sa loob ng base. Ang galing ng force feed nasa likod. Ang galing mag-control ng Protoss. Hindi. Actually, sarcastic ako. Hindi siya magaling mag-control at mukhang mananalo na ang ating kaibigan kampi na si Jan de la Cruz. Patuloy ang pagpasok ng 29 food versus 49 food. Diretso lang ang roach. At yan ay nagawa all with 1 base. No expo, no problem. Walang cybercore. Left the game. Congratulations, Badyong. Namnamin ang iyong pagkapanalo.